Bago po tayo mag-upisa sa prayer and worship, balikan po muna natin yung tinuro sa atin na ating mga pastor this week po. Number 1 po, spiritual food. Dapat araw-araw nating pinapakain ng salita ng Diyos ang ating espiritu. Tinuro po ni Pastor Sheila. Number 2 po, dapat araw-araw na basahin natin ang Biblia. Tinuro po ni Pastor Jevany. Number 3 po, dapat araw-araw piliin natin na matupad natin ang ating mga pangako sa Panginoon. Tinuro po ni Pastora May. Number 4 po, panalangin. Dapat araw-araw nating ginagawa ang panalangin. Ito po ay tinuro ni Pastora Ina. Itutuloy ko na po dito po sa ang prayer. Ang prayer po ay commitment. Amen po. Ito po ay tayo po ay magbibigay ng oras sa prayer. Depende lang po kung ano pong kinumit yung oras. Amen po. Ang prayer po ay nagkakaroon ka ng malalim na relasyon sa Panginoon, sa ating Panginoon. Pag lagi ka nagpipray. Amen po. Twice a day o 3 times a day na sa ating buhay ay hindi nawawala ang panalangin. Amen po. Ang una pong natutunan natin o itinuro sa atin dito nung tayo po ay makakilala sa Panginoon, ang tinuro po sa atin sa pamagitan po ni Pastor Boy ay ang mag-thanks. Amen po. Ako personally po, ang natutunan ko po, okay, bago pa ng Sarema, ang natutunan ko po ay kung paano mag-thanks. Amen po. At sabi nga po dito, kailangan ikaw ay may tiyaga. Amen po. Ikaw ay alert. Ikaw ay laging handa sa pag-pray. Amen po. Basahin ko po dito sa Colossians chapter 4 verse 2, Passion's translation, be faithful to pray as intercessor who are fully alert and giving thanks to God. Amen po. Kailangan daw po ay tayo ay fully alert. Tayo daw po ay faithful sa prayer. Amen po. Bakit po fully alert? Kailangan po tayo ay sensitive. Amen po. Kasi minsan po, ginigising tayo ng Holy Spirit sa alanganing oras. Minsan po, AM, 1 AM. Amen po. Minsan nga po ay 12 AM. Pipilitin mo, utusan mo yung katawan mo na sumunod ka sa prayer. Sumunod ka. Bakit po? Kasi may ilalagay sa iyo ang Panginoon na kung sino ang dapat maipag-pray. Amen po. Sa atin po, nakasalalay yung sa ating pong panalangin, nakasalalay ang ating mga mahal sa buhay. Yung buhay nila, yung mga nasa paligid natin, sa atin po nakasalalay. Saan po? Sa prayer po natin. Amen po. Tayo po ay tagapagbantay. Amen po. Tayo po, sabi nga po, watch and pray. Amen po. Dito po sa MBB translation, sa Tagalog po, maging matyaga kayo sa panalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Bakit po kaya kailangan natin maging matyaga at magpasalamat? Kasi kahit hindi kaya ng katawan natin, i-confess lang po natin, Lord, salamat. Kahit hindi natin kaya, mahina ang flesh natin, pero willing ang ating spirito. Amen po. Magpapasalamat pa rin tayo kasi tayo ay napagkatiwalaan sa ministry ng prayer. Amen po. Privilege po. Dapat po sa ating mga lingkod ng Diyos, sa ating po mga manggagawa, ay privilege po mapagkatiwalaan sa prayer. Amen po. Ang sabi nga po ay kailangan nagtatrabil ka. Pag nananalangin ka, nagtatangs ka, kailangan entertain mo yung bigatin, yung trabil. Amen po. At huwag kang titigil. Magtiyaga ka. Yung trabil ay gawin mo yan. Kailangan natin, pag nagtatangs tayo, kailangan ay entertainin natin yung trabil. Mag-trabil tayo hanggang sa yung bigatin nasa iyo pa rin. Nararamdaman mo pa rin yung bigatin. Amen po. At
yung bigat na yon, pag napagtiyagaan mo, yun ay dadating sa worship. Amen po. Pagka nakakaramdam ka na ng mag-worship ka na, ibig sabihin nun, gumaang na yung pinag-pray mo, ay nasagot na. Amen po. Tayo po ay tinawag sa ministry ng pananalangin. Yun po ang dapat nating yakapin, na tayo ay tinawag sa ministry ng pananalangin. Amen po. Tinuro po ni Pastora Ina kahapon, prayerlessness is powerless. Amen po. Hindi mo kayang mabuhay, makipag-battle sa mundong ito. Amen po. Sa mga pagsubok na dadating sa iyo kung wala kang panalangin. Amen po. Lagi tayong nakaharap sa battle. Everyday ng buhay natin. Kaya kailangan tayo ay handa sa prayer. Pinagandaan natin sa prayer yung araw-araw na haharapin natin. Amen po. Yun lamang po. Ito po si Brother. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Kamusta na po ang bawat isa? At ang ibabahagi ko po ngayon gabi ay dito po sa Acts chapter 16 verse 25. At basahin ko po yung Acts 16 verse 25. Sabi po rito, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos, at nakikinig naman ang mga ibang mga bilanggo. Tuloy ko po, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig, pati ang pundasyon ng bilangguan biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So dito po ay nakita po natin kung gaano po yung power po ng prayer. Ito po ay nangyari sa lugar po ng Pilipos, sa bilangguan po ng Pilipos, kung saan ay si Pablo at Silas ay nabilanggo dahil po sa pagsunod po sa Panginoong Hesus at pagpapagaling ng isang bata na inaalihan ng demonyo. At itong po kasing bata nito, alam naman na po natin yung istorya na pinagaling nila, at yung amo niya ay nawala ng pagkakakitaan, kaya nagalit at pinabilanggo si Pablo at Silas. Pero ganito po, nung nakabilanggo na po si Pablo at Silas, ay nagpray po si Pablo at Silas at nag-worship. At ang nakapangmanghapan nito, maging yung mga nakabilanggo ay nakikinig sa prayer po ni Pablo at Silas. At after po ng prayer, ano po nangyari? At sabi po dito ay walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. So ganun po, after ng prayer, nayanig po yung pundasyon mismo ng bilangguan at nabuksan ang bilangguan, maging yung pong tanikala ni Pablo at Silas ay nakalag. At hindi lamang po sila Pablo at Silas ang nakalag po ang tanikala, maging yung pong mga nakikinig ng prayer at yung worship ng gabing yun. So ganun po ka-powerful yung prayer. Ano po? Kaya po sa ating po mga Kristiyano, every time na tayo po ay dadaan sa mga matitinding battle, problema, karamdaman, problemang pinasyal, ay ganito po yung tinuturo po sa atin, ay yung prayer po. Ano po? At lalo po, tingnan nyo po yung tinuro po sa atin itong nakaraang linggo, yung pong tinuro na yung araw-araw na dapat gawin ng mga Kristiyano, yung pagkain spiritual, pagbabasa ng salita ng Diyos, araw-araw na pagtupad sa pangako, at yung pananalangin. Ano po, dito po ay ang laki po ng natutunan natin. At dahil po nga dito sa mga bahay ito, kung nasa pagsunod po tayo, ay ganun din po, gaya po nila Pablo at sila po ay nasa pagsunod, nasa kalooban ng Diyos, at ganun po yung nangyari, yung power ng prayer na po. Kaya sabi po mga Kristiyano, every time na dadaan po tayo sa mga problema, ay hindi po dapat tayo nawawala ng pananalangin. Ano po? At sabi nga po dito sa Ephesians 6:18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Sabi, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Ano po? Hindi po yung kung may time lang. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, kailangan unahin po natin yung prayer po natin everyday. Dapat ay lagi po tayong may panalangin. Bakit po? Kasi hindi naman po tayo nawawalan ng battle. Ano po? Kaya po yung prayer na yan ang isa sa nagpapalakas po sa atin. Kaya nga dito po sa nangyari kila Pablo at Silas, ganoon din po sa atin. Yung power ng prayer. Kung sa time na dating tayo sa problema, ay gaya ko po, ako sa totoo lang po, may malaking problema po kami ng family ko, at
si Joan. At yung prayer po nagpapalakas sa amin. Kaya nga po, sa kabila po ng mga problema, nandun po yung katiyakan na nagtitiwala po ako na ang Panginoon po ay sasagot sa panalangin. Dahil po, ito po yung pinananaligan natin yung pong power ng prayer. Kaya nga po, kahit nasa kabila po ng problema, sabi ko po nga po sa anak ko, anak, bumalik ka na sa ministry. Dahil sabi po dito sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo, ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So, alam niyo po, nung dumadaan po kami sa matinding problema, dito po, and sabi po dito, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin nyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun. So, yun po yung yun po yung natututunan ko, lalo ito pong itinuro sa atin sa nakaraang linggo. Sobrang nagamit ko po yung mga teaching na yun at sa kabila po ng mga problema, nandun po yung lakas ng loob at patuloy po sa pananalangin dahil nagtitiwala po ako ng Diyos ay nadidinig niya yung bawat panalangin natin at nakikita niya yung bawat sitwasyon natin. Kaya nga po, kung tayo po ay may mga pinagdadaan, may mga prayer request, magpatuloy po tayo. Panghawakan po natin yung pong John 15:7 na kung tayo nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang bagay, ito po ay pagkakalog sa atin. So yun po yung pangako ng Diyos na kailangan panghawakan natin. Kaya po dapat na lagi tayong nananalangin dahil po tapat po ang Diyos. Kaya po itong mga salitang ito ay panghawakan natin at magpatuloy po tayo sa ating pananalangin po. At yun naman po ang isi-share ko sa inyo at nandito po si Pastor Girlie para po sa pagpapatuloy. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Kumusta na po ang bawat isa. Nandito po ulit tayo sa ating sama-samang pananalangin. So ang share ko po sa inyo ay nandun po sa Genesis chapter 32 verse 9 to 12. Basahin ko po sa inyo. Sabi po niya dito, at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac. Tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kapangyarihan ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong pagkikita namin patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking mga inaanak, sindami ng mga buhangin sa dagat. Amen po. Alam niyo po, ito po ay panalangin ni Jacob. Dumating po kasi yung time sa buhay po ni Jacob na siya po ay napaligiran ng maraming problema, maraming mga troubles. At alam niyo po, una po ay yung si Laban. Nagkaroon po siya ng problema kay Laban. Siya po ay, yung po kanyang biyanan, siya po ay gustong patayin si Jacob. At ngayon naman po ay yung kanyang kapatid na si Esau. Kumbaga yung kalaban po niya sa harap at sa likod niya. Ngayon, ang sabi po ng Bible, siya po ay nabahala at natakot. Andun yung matinding takot na ramdaman po niya. Bakit po? Kasi hindi niya po alam kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila kapag po sila ay nagkita ng kanyang kapatid na si Esau. Alam po niya na siya ay pwedeng patayin maging ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Pero alam niyo po, yung takot na yon, pinalitan niya po ng ang ginawa po niya ay siya po ay nanalangin. Isang magandang bagay po ang ginawa po niya, imbis na po siya ay balutin ng takot, ang una pong niyang ginawa, siya po ay nanalangin. Sabi po niya dito sa verse 9, at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Ngayon ito pong ginawa po ni Jacob sa kanya pong pananalangin. Alam niyo po, ipinaalala niya sa Panginoon yung kanyang covenant. Amen po. Pinaalala ni Jacob sa Panginoon niya, pinaglilingkuran niya yung kanyang covenant sa Panginoon. Kasi sa atin po, sa bawat sa po sa atin, meron po tayong covenant sa ating Panginoon. Minsan nakakalimutan po natin yun, na meron po tayong covenant sa Panginoon. Amen po, sabi ko dito sa verse 10, hindi po ako rapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod, ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat ng aking kasama. Ngayon, ang pangalawa po, ang ginawa po ni Jacob ay inacknowledge po niya sa kanyang pananalangin sa Panginoon. Inacknowledge po ni Jacob sa harapan ng Panginoon na wala siyang magagawa, wala siyang kaya. Nandun yung humbleness niya na, Lord, sa'yo lang ako aasa.
hindi ko kayang ayusin ang problema ito. Alam niyo po, nabalitaan po niya, sabi po ng kanyang alipin, na 400 yung kasama ni Esau sa pagsalubong po sa kanya. Kaya ganun na lang po yung takot niya. Ngayon, siguro kung tayo po nasa kalagayan ni Jacob, nararatal ka na, hindi mo alam kung anong gagawin mo, andun na yung takot. Pero ito po, sa pananalangin po ni Jacob, nandun yung paglapit niya sa Panginoon, yung pagpapakumbaba niya na wala siyang magagawa. Hindi siya pwedeng umasa sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling alam at sariling galing. Amen po. At number 3 po, sabi po niya dito sa verse 11, sabi po niya dito, Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod, ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat ng aking kasama. Verse 11, iligtas niyo ako sa kapangyarihan ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong pagkikitan namin, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Ngayon, pinresent po ni Jacob yung kanyang request sa Panginoon, yung kanyang kahilingan. Ang sabi po niya, iligtas mo kami sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Amen po. Ngayon, sa verse 12 po, sabi niya, nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong, pararamihin ninyo ang aking mga inaanak, sindami ng mga buhangin at sa dagat. Ngayon, yung last po doon, iniremind po ni Jacob sa Panginoon yung kanyang mga pangako. Yung pangako ng Panginoon kay Jacob. Amen po. Ngayon, alam niyo po, nung gabi pa lang na nananalangin si Jacob sa pagkita po nila kinabukasan ni Esau, gabi pa lang po ay dinig na ng Panginoon yung panalangin po ni Jacob. Bakit po? Ang sabi po ng Bible, nung nagkita po si Jacob at si Esau, ang sabi po ng Bible, si Esau po ay sinalubong niya si Jacob. Ang sabi po doon, siya ay niyakap niya at hinalikan. At sila po ay nag-iyakan magkapatid. Ganun po ka-powerful yung panalangin ni Jacob. Na bago po yung plano ni Esau na papatayin niya si Jacob. Amen po. Ngayon, sabi po, prayer changes everything. Sa lahat ng mga sitwasyon natin, kayang baguhin ng Panginoon. Yung panalangin po ng mga anak ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos. Amen po. Kaya alam niyo po, sa bawat po sa atin, tayo po ay may covenant sa Panginoon. At hindi, ang pangako po ng Panginoon, hindi po niya kakalimutan yung tipan na yun sa ating mga lingkod ng Panginoon. Ano kaya sa bawat po sa atin, every time na tayo po ay haharap, napapaligiran ng mga maraming problema, pagsubok, gawin po natin itong ginawa ni Jacob. Number 1, sabi niya, inalala niya yung covenant niya sa Panginoon. Number 2, inacknowledge niya sa harapan ng Panginoon na wala siyang magagawa. Aasa lamang po siya sa Panginoon. At number 3, sabi niya, i-present po natin yung lahat ng mga kahilingan natin, kung ano po yung gusto natin na gawin ng Panginoon. At number 4 po, sabi po niya doon ay yung dala-dala po natin yung bawat pangako ng Panginoon sa bawat po sa atin. Amen po. So yun lamang po, tayo po ay mag-worship. Panginoong
Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas
pagsama mo sa amin, Lord Yes. God. Lord, sa mga oras na Lord God, nililift up po namin, Lord God, ang aming mga leader, Lord God, Lord, ang aming mga pastor, O Lord God, mga workers, O Lord God, lalo na po, Lord God, ang aming mga district pastor, Lord God, Lord, sa pangunguna po ni Pastor Boy, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, bantayan mo kalusugan ng aming pastor, O Lord God. Lord, ingatan mo siya, Lord God. Lord, divine protection, Lord God, sa bawat travel niya o biyahe niya sa pagpunta sa mga outreaches, O Lord God, para magturo, Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God. Lord, padaluhin mo sa kanyang wisdom and revelation, O Lord God. Lord, yung mga ina-expect namin, Lord God, nakasagutan sa panalangin namin, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God. Lord, na dumaloy, Lord God. Lord, sa bibig ni Pastor Boy, Lord God. Lord, i-bless mo siya, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, na double portion of anointing sa aming senior pastor, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord God. At dalangin namin, palawakin mo po, Lord God, ng ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya. Sa pangalan ni Jesus ko, Espiritu na nagbibigay ng sakit karamdaman sa aming senior pastor, bitawan mo ang aming pastor sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kung Espiritu ng panghihina, bitawan mo ang aming pastor sa pangalan ni Jesus. Ano mang banta mo sa buhay ni Pastor Boy, bitawan mo siya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord. We declare, Lord God, the complete healing mula ulong at talampakan, Lord God, sa buhay ni Pastor Boy, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, Lord, na kalakasan, Lord God, physical, O Lord God, Lord, at patuloy, no, Lord, the joy of the Lord sa puso at sa buhay ni Pastor Boy, Lord God. Lord, sa ministry niya, O God. Lord, dalangin namin, Lord, ingatan mo yung mga mahal niya sa buhay sa abroad, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, yung Lord, yung kalusugan, Lord God, ng bawat pamilya niya, O God. Lord, salamat po, O Diyos, yung mga district pastor namin, Lord God. Lord, pagpalain mo sila, Lord God. Lord, ingatan mo sila, Lord God. Mga pamilya nila, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, yung kalusugan nila, Lord, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, yung 1,000 churches bawat district, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God. Lord, i-prepare mo sila, Lord God. Maging sa paghahanap, O Lord. Lord, na mga churches, Lord God. Pagbubukas ng mga simbahan, Lord God. Lord, dalangin namin, ingatan mo sila. Lord, samahan mo sila, Lord God. Lord, at dalangin ko, patibayin mo sila, lakas at kapangyarihan mo ng Espiritu mo na naan sa kanila, Lord God. Lord, maraming salamat po, O Diyos. Lord, dito po sa mga elder namin, maging, O Lord God, sa mga pastor, mga workers, O Lord God, Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God, ingatan mo sila, Lord God. Lord, dalangin namin naman yung mga dinidesire nila, Lord, ng puso nila, Lord God. Lord, abutin mo, O Diyos. Lord God, Lord, patatagin mo sila, Lord God. Sa time na may pinagdadaanan sila, Lord, samahan mo sila, Lord God. Patibayin mo sila, Lord God. Palakasin mo sila, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, na i-provide mo lahat ng pangailangan nila, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, Lord, sa pagpaprovide mo ng pangailangan nila, Lord God. Lord, gayon din po yung nalalapit na camp namin, O God, Believers Camp, O God. Ngayon pa lang po, nag-wika na po kami, nag-declare na po kami ng katagumpayan, O Diyos. Lord, at maayos na campsite, O Lord God. Magandang campsite, O Lord God. Lord, pagpalain mo lugar na yan, O Diyos, O Lord God. At ikaw po, O Diyos, ang pumili ng lugar na Lord, pagdadausan ng camp namin, Lord God, Believers Camp namin, Lord God. Ikaw ang pumili, Lord God. Lagay mo, Lord God, sa mga pastor namin, Lord God, Lord, kausapin mo sila, Lord God, i-lead mo sila kung saan lugar, Lord God, Lord, yung campsite namin na ibibigay mo, Lord God. Lord, salamat po. Ngayon pa lang po, Lord God, nagde-declare na po kami, nagpapasalamat na po kami, Lord God, ng campsite, O Lord God, sa Believers Camp. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa katagumpayan po ng nalalapit namin Believers Camp. Lord, salamat po sa anointing, Lord God, na ibubuhos mo sa Believers Camp, O Lord God. Salamat po, Ama, sa iyong
pagpupuri at pagsambat paggalang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yes, Lord. Hallelujah. Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Father God, tiyatas po namin, O Lord, ang bansang Pilipinas, O God. Ama, ikaw ang nakakita ng sitwasyon ng aming bansa kung saan ay madanas po ng kahirapan, pagtaas ng bilihin. Lord, nakikita mo yung sitwasyon ng aming bansa. Lord, tinataas namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Lord, ikaw ang magsaayos ng bansang ito, Lord God. Lord, nagtitiwala kami, Lord, sa mga pangako mo. At Lord, nananalig kami, Lord, na pasasaganain mo, Lord, ang bansang Pilipinas, O Lord. Yan, maranasan ng bawat mamayan yung pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord. Sapagkat ikaw ay tapat sa iyong pangako, Lord God. At Lord, nagtitiwala kami at tulungan mo, Lord, ang aming bansa. At Lord, sinabi mo sa isang tanan naman ang talian namin dito sa lupa, itatalian mo sa langit. Ano man ang pakawalan namin dito sa lupa, ipapakawalan mo sa langit. Sa pangalan ni Jesus, ikaw sa tanas na nagbibigay ng kahirapan sa bansang Pilipinas, minawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw, espiritu ng sakit, ng mga karamdaman na nilalagay sa bansang ito, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng mga sakuna, mga problema na nilalagay mo sa bansang ito, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, sa pangalan ng aming Panginoon, nagpapadali po kami ng prosperity sa bansang Pilipinas, kaligtasan, Lord, sa lahat ng mamamayan sa bansang ito, Lord. At salamat, Lord, sa pagpapala, Lord, at sa kayusan ng bansang Pilipinas. Lord, salamat at maging, Lord, ang aming gobyerno, Lord, tinataas namin sa iyo, Lord, ang gobyerno po ng aming bansa, sa pangunguna po ng aming presidente. Dalangin namin, O Diyos, na samahan mo siya sa pangunguna po, Lord, sa gobyernong ito. Bigyan mo siya ng wisdom, ng knowledge, Lord, kakayanan na pamunuan ng gobyernong ito, Lord God. Dalangin namin, Lord, na yung kalooban mo, Lord, ang magawa niya, Lord, maging yung aming vice-presidente hanggang sa pinakamababang posisyon, Lord God. Guide mo, Lord, ang bawat nanunungkulan sa gobyerno ito, Lord God. Ilayo mo sila, Lord, sa anumang problema, kaguluhan, at bigyan mo sila, Lord, ng pusong tapat sa paglilingkod, maging maayos yung pamamahala ng bawat nanunungkulan, Lord God. Salamat, Lord, at winawasak namin ang namang korupsyon sa gobyerno ito sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay winawasak namin, hindi ka namin pinahintulutan sa gobyerno ito. Anumang kaguluhan, pagkakahiwa-hiwalay ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, nagpapadaloy kami ng kaayusan sa gobyerno namin, Lord. Tapat na paglilingkod, O Lord, ang mangyari sa gobyerno ito, Lord God. Salamat, Lord, at Lord, tinataas din namin, O Lord God, yung pong daily na Bible study namin online, Lord. Patuloy, Lord, na turuan mo kami, Lord, sa araw-araw na Bible study namin, Lord. Tinataas namin yung bawat pastor na gagamitin mo, Lord. Bigyan mo siya ng wisdom, ng knowledge, Lord. Salita mo, Lord God, ang marinig ng bawat isa sa amin, at dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo ng mga bukas na puso at isip ng bawat nakikinig. At Lord, na patuloy, Lord, na samahan mo kami sa araw-araw namin Bible study. Salamat, Lord, at gawin mong kalakasan ito, Lord God, sa bawat isa sa amin. At maging, Lord, yung mga pastor namin, worker namin, Lord, tinatas namin sa iyo, Lord. Alam mo, Lord, ang bawat sitwasyon ng mga pastor namin, mga workers namin, Lord. Ikaw ang nakakaalam ng bawat sitwasyon, at dalangin namin, Lord, na i-provide mo ang lahat ng pangailangan ng mga pastor and workers namin, Lord. Mga pangailangan nila sa bawat simbahan, mga renta, mga bill sa kuryente, bill sa tubig, Lord. I-provide mo ang lahat ng pangailangan ng mga pastor and workers namin. Salamat, Lord. At ang maging yung family ng mga pastor and workers namin, Lord, ingatan mo. At Lord, i-provide mo yung mga pangailangan ng mga family ng mga pastor and workers namin, mga elders at lahat ng mga membro, Lord. Provide mo lahat ng pangailangan ng family namin, Lord. Salamat, Lord. Nagtitiwala kami, Lord, sa mga oras na dumadaloy na yung pagpapala sa pamilya ng mga pastor and workers namin. At ingatan mo, Lord, yung mga pastor namin, Lord. Anumang karamdaman, mga pinagdadaan ng mga lingkod mo, Lord, sa pangalan ni Jesus, Lord, winawasak namin ang mga sakit ang nilalagay mo sa mga pastor at workers namin. Hindi namin kayo pinahintulutan sa mga
pastor namin at workers namin. Ginawasak namin ano masakit ang nilalagay nyo sa mga pastor namin at workers. At sa pangalan po namin, Panginoon, nagpapadali po kami ng complete healing mula ulo hanggang talampakan sa mga pastor and workers namin. Lord, salamat. Kiniklaim namin yung kagalingan. Yes. Ang bawat pastor namin at workers. Salamat Lord sa kagalingan. Pinangahawakan namin Lord ang mga pangako mo. Lord, sa pamagitan ng iyong latay, magaling na yung mga pastor and workers namin. Salamat Lord. Salamat po Ama, sa iyo lang namin naman binabalik ang pinakamataas na pagpuri, pagdakil at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yes, so nga naman sa pangalan ni Jesus, Lord, idulog din po namin sa iyo, Panginoon, yung mga kasama po namin, O Diyos, na nasa abroad, Panginoon. Ang madalangin namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, patuloy, Ama, ingatan mo sila, Panginoon. Saan mang punda ko sila naroon, O Diyos, Lord, yung pag-iingat mo, Panginoon, ang sa mga kanila, O God, maging mga iniwan po nilang pamilya, Panginoon, dito po sa bansang Pilipinas, ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Lord, gawin niyo pa rin po silang sensitibo, Panginoon, kung ano yung purpose kung bakit sila naroon, Panginoon. Dalahan ko po, Ama, na gawin mo silang pagpapala, O Diyos, higit sa lahat, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Lord, pagpalain mo yung bawat hawakan ng kanilang mga kamay, Panginoon. At patuloy na magamit mo rin sila doon, O Diyos, upang ihayag, Panginoon, na yung mga salita, Panginoon, sa lugar na kanaroroan nila, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Ganyan din po, Ama, dinudulog ko rin po sa iyo, Panginoon, sa mga oras sa Panginoon, yung mga under construction po, Panginoon, ng mga simbahan, pagmula po, Panginoon, dito po sa local, maging sa mga abroad, Panginoon. Ang madalahan po, O Diyos, na ngayon pa lang, Lord, patuloy, O God, na Panginoon, ikaw ang malayang kumilos, Panginoon, kung saan yung kalooban mo na lugar, Panginoon, na magtatayo, Panginoon, ng mga gawain mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa prophecy mo, Panginoon, na 1,000 churches every district, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, O Lord, alam namin, O God, na Lord, ngayon pa lang, kiniklaim na po namin, Panginoon, ang mga simbahan na yun ay pagkakatiwala mo, Panginoon. At maging, Lord, sa mga lingkod mo, sa mga gagamitin mong manggagawa, magpadala ka, Panginoon, ng mga manggagawa mo. Sa mga simbahan na yan, Panginoon, na yung open, Panginoon, dito po sa local at maging sa abroad, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat sa mga ipagkakatiwala mo pa, Panginoon. Maging mga kaluluwa na ipagkakatiwala mo. Salamat po, Panginoon. Pagpalay mo, O Diyos, sa mga simbahan ito ngayon pa lang, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng mga pinansyal na kakalanganin, Panginoon. Gumamit ka, Panginoon, ng mga tao, O Diyos, Panginoon, sa mga under construction na simbahan ito, Panginoon, sa pangalan, Panginoon Jesus. Pinawasak namin ang lahat ng pakialam mo, Satanas, sa mga lugar na yan, na magtatayuan ng simbahan. Ngayon pa lang, winawasak namin kayo. Kayo ng mga territorial spirit, winawasak namin kayo, pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan, mula sa north, south, east, and west. Winawasak namin kayo, ginagapos namin kayo sa pangalan ni Jesus, say the power of darkness, principalities within high places. Pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan. Bitawan nyo ang mga lugar na yan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ngayon pala nagpapakala na po kami, Panginoon, sa mga lugar na yan. Panginoon, Lord, ng maayos, Panginoon, Lord, yung katagumpayan, Panginoon, sa pagkatayo ng gawain mo, Panginoon, ng mga simbahan mo, Lord God, sa lugar na yan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at patuloy, Panginoon, mangyari na, O Diyos, ang kalooban mo, Panginoon. At Lord, patuloy na salamat pong muli, Panginoon, sa mga idadagdag mo pa, Panginoon, ng mga manggagawa, O Diyos, na gagamitin mo, Lord, na manggagaling sa mga lugar na yan, Panginoon, mga future pastor, workers, elder prayer warriors, O God, givers, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Ama, diatas ko rin po siya, Panginoon, sa mga oras, O Diyos, sa aming senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy. Lord, patuloy na inaakin po namin, Panginoon, ang kanyang complete healing, O God. Lord, yung healing anointing mo, Panginoon, ay patuloy na manatili, dumaloy, Panginoon, sa aming senior pastor, O God. Salamat po, Panginoon. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, sa buhay po ng aming senior pastor, Panginoon, patuloy, O God, ang pag-iingat mo sa kanya sa araw-araw, Panginoon. Lord, yung kanyang kalusugan, Panginoon, bantayan mo, Panginoon. Patuloy, Ama, ipagkaloob niyo po sa aming senior pastor, Panginoon, yung double portion of your anointing, Panginoon. Lord, punuin mo siya palagi, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na yung anointing. Lord, patuloy, O Diyos, na gawin mo siyang sensitibo, Panginoon, sa mga bagay na nais mo ipagawa sa kanya. Yung sensitibo siya, Panginoon, sa pagkilos ng Banal Espiritu, Panginoon. At patuloy, Ama, pagpalain mo ang bawat hawakan ng kanyang kamay. Alam namin, Panginoon, na malaki pa, Panginoon, na ipapagawa mo sa aming senior pastor, O God. At patuloy, Ama,
Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ni Pastor Boy, physically, emotionally, spiritually, O God. Salamat, Panginoon, at i-provide mo, Ama, ang lahat ng mga pangangailangan ng aming senior pastor, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ganyan po, Ama, diarasul po sa iyo, Panginoon, sa mga oras ito, ang lahat ng may mga prayer request, O God, sa mga oras ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam, Panginoon, ang nilalaman ng puso ng bawat isa, Panginoon, yung mga kahilingan nila, Panginoon, sa mga oras ito. Ama, dalangin ko sa mga oras ito, sa pangalan ng Panginoon, at takpuin mo, Panginoon, ang lahat ng mga Lord, yung prayer request ng bawat isa, O Diyos. Nangako ka, Panginoon, sa iyong sa Panginoon, na kung kami po'y mananalangin, manalig po kami, na ito pinatanggap na po namin. At sinabi mo rin, Panginoon, anuman ang hingin namin sa Ama, ito'y pagkakalog mo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, salamat sa kasagutan ng mga panalangin ng bawat isa, Panginoon, na nanonood, Lord God, sa live na ito. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, yung prayer request ng bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Ama, at pasama talangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige, worship po tayo. Kay buti mo sa amin. Ikaw lamang
bawat sa amin, O Diyos. Kaya Lord, sa mga oras ito, Panginoon, Lord, binabalik namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga pangako mo, Panginoon, na Lord, sinabi mo, O Diyos, na Lord, anuman namin maipanalangin, Panginoon, manalig po kami, nito po natanggap na po namin. Kaya Lord, inaangkin po namin, O Diyos, ang Lord, yung katagumpayan, kasagutan, Panginoon, sa bawat ipanalangin namin, Panginoon, sa mga oras, O Diyos. At patuloy, Panginoon, ito po ay sinesiryohan namin, Panginoon, ng banal na dugo ng Panginoong Jesus Organic. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa God bless bawat po. isa.